Alright. Tayo po tayong lahat. Open our Bible ng John chapter 1. John chapter 1. Tayo po ay nasa verse 29 hanggang verse number 34 this morning. John chapter 1 verses 29 to 34. Diyan na po tayo. Okay, if we're there, let's read. Sabay-sabay po tayo. Verse 29 to 34. Ready? Read. The next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. This is he of whom I said, After me cometh a man, which is preferred before me. For he was before me, and I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore am I come baptizing with water. And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said he unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. And I saw and bear record that this is the Son of God. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa opportunity na ito muli na pangaral ng inyong banal salita. Gabayan niyo po kami, bawat isa nandirito ngayon, na magkaroon po ng understanding, Father, about your word, about who you are, about our Lord Jesus Christ. Salamat po sa mga tao pong nandirito, salamat sa pag-iingat niyo po sa amin, but hayaan niyo pong walang kahit na anuman, bagay ang makapag-agaw ng amin pong atensyon tuon ngayong umaga, upang hindi po masayang ang pribilehiyong ito na magkatipon para po sa inyong salita, para po sa inyong pangalan. Sa po lahat ng pureng pasalamat this morning, Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo. Let me speak to you this morning on the subject, this is the Son of God. This is the Son of God. So last week po, atin pong pinag-usapan about the Lamb of God. Amen. At natutunan po natin that our Lord Jesus Christ was presented by John the Baptist as the Lamb of God which taketh away the sin of the world. At napakahalaga na maintindihan po natin na yung pagkakakilanlan ni Kristo bilang Lamb. Amen. That Lamb of God ay talaga pong napakahalaga in His first coming because He need first to suffer before He enter into His glory. Okay, necessary yun. Necessity yun. Kailangan muna na siya ay maghirap at magdusa. Yun po yung cross before He enter into His glory, which is the kingdom. And right now, pagpapatuloy lamang po natin yung pag-aaral natin na yan when John the Baptist seeth Jesus. Amen. Nakita ni John si Jesus Christ na dumarating next day. Pagkatapos na siya ay usisain, pagkatapos na siya ay kausapin, pagkatapos na yung mga sugo na mga Pariseo ay kinausap si Juan Bautista, ito pong kasunod na araw, dumating mismo ang ating Panginoong Hesukristo. And that is the context of verse number 29 when it says, the next day. Now, 1 Peter chapter 1 po muna mga kapatid, and let me tell you na napakahalaga talaga ng pagiging Lamb of God ni Jesus Christ. 1 Peter chapter 1, that is near the end of your Bible. 1 Peter chapter 1 verse number 19, and we have a description of of the quality of this lamb. Ano yung kalidad ng kordero na ito ng Diyos? Ang sabi dito sa 1 Peter 1:19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot.
That is who Christ is. Wala siyang blemish. You could not find any blemish in Him. And He is without spot. Meaning, He is the perfect sacrifice. Siya yung talagang sakdal na sakripisyo. Siya yung sadyang wala kang matatagpuan kahit na anong kapintasan. Siya yung naging lamb para po sa atin. To take away the sin of the whole world. Sa pag-aaral po na ito, titignan natin 3 elemento, 3 elements. Kung papaano in-acknowledge ni John the Baptist yung pagkakakilanlan ni Jesucristo bilang anak ng Diyos, bilang Son of God. Yung title po na ito bears His deity and as such had been the subject of many controversies since His earthly ministry. Tandaan po natin, okay? Papakita ko po mamaya na yung reason bakit pinako si Kristo, na yung dahilan kung bakit siya pinapatay, na yung dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoong Jesucristo ay dahil po hindi sila naniniwala sa claim niya that He is the Son of God. Dahil kapag nag-claim ka that you are the Son of God, lalo na capital letter S, according to prophecy, you are declaring that you are God. You are declaring na ikaw ay Diyos. Kaya naman po, salamat sa Panginoon, we have an advantage dahil meron na tayong complete Word of God. So you could look in the Scripture, pwede mong basahin, pwede mong pag-aralan, makikita natin anong mga pangyayari na ito at anong mga bagay ang pwede nating matututunan about this thing. So without further ado, number 1, sa ating text, balik tayo sa John chapter 1, number 1, okay? This is the Son of God, number 1, by seeing. By seeing. Okay? This is the Son of God, number 1, by seeing. And you could look that in verses, verse 29 and verse number, isa pa, 2 verse to prove verse 32. Okay? Na ito nga mismo ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng paningin. Sa pamamagitan ng pagtingin o pag nakita mismo ni John the Baptist sa kanyang paningin that this is the Son of God. Ano pong ibig sabihin yung preacher? Verse number 29, look at. Sabi niya, the next day, John seeth Jesus. Nakita niyo yung word na seeth? Okay? So, our King James Bible uses yung dulo ng mga words, minsan may TH, to indicate present tense. Instead, sa ating panahon ngayon, ginagamit natin seeing. Kaya ginamit ko ing. Kasi yun yung modern term. But the King James Bible uses TH, yung dulo, para sabihin na present tense yun. Kaya walang pinag-aiba ng pag past tense, ED. Pag present tense, TH. Pag sa ating panahon ngayon, ING. To indicate a present tense. So sabi niya, nakita ni John si Jesus Christ, seeth Jesus coming unto him. Okay? At nung nakita niya ang ating Panginoong Jesucristo, doon niya na-identify that this is the Lamb of God. Na-identify niya upon seeing, nakita niya si Jesus Christ, nakita niya ang ating Panginoong Jesus, at na-identify niya na, this is the Lamb of God. Verse 32, ito pa yung another statement, and John bear record saying, okay, I saw. Okay? I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. So, 2 words, see it and saw. Both terms, both words involve the use of eyes. Kaya parehas na term, parehas na terminology, ang ginagamit po doon ay mata. And by that, si John the Baptist na prove niya that this is the Son of God. Kailangan niya po kasi, mga kapatid, ng visual cue. Ano ibig sabihin mo, preacher? Kailangan niya, meron kasing sign, mga kapatid, na hinihintay si John bago niya ma-identify who is the Son of God. Verse 33, ito yung sign. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, kita nyo, kung sino yung nagpadala sa kanya para magbautismo sa tubig, sinabi rin sa kanya, upon whom thou shalt see the Spirit descending. Kung kanino mo makikita yung Espiritu na bababa at mananatili sa kanya, okay, siya na yun. So, John the Baptist, mga kapatid, needs to see a sign.
Kailangan niyang may makitang senyales na kapag bumaba na yung espiritu doon sa tao na yon, masabi niya, ito na yung sinasabi sa akin ng Panginoon na darating, who is preferred before me. Tandaan natin na yung bansang Israel po ay ipinanganak. The nation of Israel is birthed through signs. From Moses to the prophets, mula pa kay Moses, pati sa mga propeta, kahit po sa darating na panahon, ages to come, marami pong signs and wonders ay parte ng pagiging Israelita. Parte po yun ng pagiging Israelita. Acts chapter 7. Acts chapter 7. Verse 36. Di na natin bubuksan doon sa Exodus para di tayo maligaw. Mas madaling buksan yung Acts. Okay? Acts chapter 7 verse number 36. Tingnan niyo po yung sabi ng Bible. And he brought them out after that he had showed wonders and signs in the land of Egypt and in the Red Sea and in the wilderness 40 years. So, dito po makikita natin yung as early as kay Moses, bago talaga magsimula yung bansang Israel, bago siya maging full-blown na nation of Israel, kinailangan na magpamalas ng Diyos ng mga senyales, okay? At kung ano-ano pa, yung 10 plagues, those are also signs to them. Kaya po, yung bansang Israel, nangangailangan talaga sila ng mga signs and wonders. Another thing, si Paul, from his testimony, 1 Corinthians chapter 1, verse 22. 1 Corinthians 1:22. We see here, okay, sa mga hindi po makasunod dyan, okay lang, 1 Corinthians 1:22, for the Jews require a sign. And the Greeks seek after wisdom. Again, proving na ang bansang Israel talaga naghahanap ng mga senyales. Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2. Hebrews 2:4. God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles, and gifts of the Holy Ghost, according to His own will. So dito po mga kapatid, may kita natin again proving. Okay, tatlong talata na yung binuksan natin to prove that the nation of Israel requires a sign. That the nation of Israel, talagang yung dealing ng Diyos sa kanila, kinakailangan na magpamalas ng Diyos na mga kagilagilalas, yung mga signs and marvelous and wonders things na ito, kailangan na ipakita ng Diyos sa kanila visibly sa mata. Meron talaga nakikita mo sa mata mo. Okay? Kaya lang, dahil sa kanila ring reliance sa mga signs and wonders, ito rin ay naging, parang sabihin natin, problema din nila. Bakit? John chapter 4. Naging problema din ito ng bansang Israel and also rebuke sa kanila. John chapter 4 verse 48. John chapter 4 verse 48. Why, preacher? Bakit po nagiging ano rin sa kanila ito? Rebuke. Tignan nyo, sabi ni Jesus Christ sa kanila. Then said Jesus unto him, except ye see signs and wonders, ye will not believe. That's the problem. Dahil nag-rely na sila sa signs, dahil nag-rely na sila sa miracles, dahil nag-rely na sila sa wonders, hindi sila maniniwala not unless makita nila sa kanilang sariling mata. Okay? So, our Lord Jesus Christ uses signs and wonders in His earthly ministry, pero alam din natin na yung mga tao na Kanyang pinagaling, yung mga tao na nakita yung mga milagro na ginawa Niya, yun din naman yung mga tao na nagpapako sa Kanya sa krus. Tandaan natin, nung Siya ay pinapako sa krus, mabibilang mo lang sa iyong daliri kung gaano karaming disciples ang nandun. Out of the 12
na core disciples ng ating Panginoong Hesus, si John the Beloved lang ang nandun sa cross. Okay? Only John the Beloved, together with Mary, together with other ladies, ang nandoon sa cross. At ang iba, ano nang nangyari? Wala na, nagsitago na. Even Peter. Si Peter nga, ano pa nangyari? Dininay pa siya. At tumilaok pa yung manok para i-confirm yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Now, tayo po, wala tayong ability ngayon na makita ang ating Panginoong Hesus. Tama? You do not have the ability na sa mata mo, makita mo si Kristo. Sabihan niyo ako pag nakita niyo, ha? Pero wala tayong ganun ngayon. We could not pray na, Lord, magpakita ka sa akin ngayon at magpapakita sa iyong Panginoong Hesus. But, let me tell you na kahit hindi po natin nakikita ang ating Panginoong Hesus ngayon sa mata, we are blessed. Bakit? John chapter 20. John chapter 20 verse 29. John chapter 20 verse 29. I want you to look at that verse. And behold the beauty out of those verses. John chapter 20 verse number 29. Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. Pinagpala tayo, bakit? Yes, hindi tayo kagaya ng mga disciples na physically, pagkatapos na namatay ni Kristo, nilibing at sa ikatlong araw na buhay na magmuli, kumain kasama nila. Kumain sila. Pinapahawak niya pa yung kamay niya, tigay, butas, hawakan niyo. So, while hindi po natin naranasan yon, and we do not have that opportunity in this life, yet, blessed tayo. Why? Kasi hindi natin kailangang nakita siya personal para maniwala sa Kanya. We believe the testimony of God through His Word. Naniwala tayo sa testimony, naniwala tayo sa patutuon ng Diyos, kahit pa ito ay nakasulat sa papel. We believe the witness of God through His words. And in that, mga kapatid, we are blessed. We are blessed. So yun yung nakita si John the Baptist, mga kapatid, gusto ko lang malaman nyo na na-confirm niya eh. Na-confirm niya na this is the Son of God dahil nakita niya. Dahil sabi sa kanya nagsugo sa kanya, o sabi sa kanya ng Diyos, kapag nakita mo yun na Espiritu bumaba at nanahan, yun na yun. Yun na yung nagbabautismo gamit ang banal na Espiritu, banal na multo, Holy Ghost. That is the person that you are waiting for. Yan yung tao, yan yung iniintay nyo according to prophecy. That is the Lamb of God. Kaya ura-urada, nakita nyo po, pinag-aralan natin last week, nung nakita niya si Kristo, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Number 2, without further ado, hindi lamang na-prove siya by seeing Him, but by His source. Okay? Kung saan nanggaling itong Jesus Christ na ito. This Lord of us, this Lord Jesus Christ, by His source. And at ating text dyan, verses 30 to 31. Verses 30 to 31. Look at ating text. Balik tayo. Sabi niya, verse number 30. This is He whom I said, after me cometh a man which is preferred before me, for He was before me. We have preached on the same lines. Pinag-aralan na po natin ito when we touch verse 15. Bakit? Babasahin ko lang, verse 15, John bare witness of Him, and cried, saying, This was He of whom I spake. He that cometh over me is preferred before me. Kita nyo, parehas lang. Okay? Pero dito sa verse 15, hindi pa sila nagkikita ni Jesus Christ. Hindi niya pa minamanifest si Jesus Christ sa Israel. Alam niya lang na yung paparating pagkatapos niya ay mas importante kaysa sa kanya. But, pagdating mo ng verse number 30, in-identify niya na yung sinasabi niya sa verse 15 na preferred before Him, mas importante bago sa kanya, in-identify niya na ito na talaga yun. This is He of whom I said, after me cometh a man which is preferred before me, for He was before me. Okay, so, again,
Wala dapat comparison to be made between John the Baptist and the Lord Jesus Christ. Tandaan niyo po, yung isa great prophet. Sino yon? Si John the Baptist. Pero yung isa, Son of God. Could you compare a great prophet with the Son of God Himself? Yung isa mortal at mamamatay. Yung isa, mga kapatid, immortal. Siya pa nga nagbibigay ng buhay. Yung isa, gawa mula sa earth. Made out of the earth. Earthly. Earthy. Yung isa, siya'y lumikha ng earth. Amen. The one part, yung isa, parte ng propesiya. Si John the Baptist, inihula na siya sa lumang tipan na darating siya'y maghahanda ng daan ng Mesiyas. Yung isa, buong propesiya tungkol sa kanya. There should be no comparison made. There should be no doubts in our mind. Yes, merong mga tao sa Bible na hinahangaan natin. Yes, merong mga tao sa Biblia na sabihin natin, bilib ako sa tao na ito. Talagang saludo ako sa tao na ito. Napakagaling ng tao na ito sa pagsunod niya sa Panginoon. But there should be no comparison made when it comes na kung ikaw ay kukumpara mo ng isang tao, never compare him to Christ. Kasi kung pag-uusapan natin kung sino mas dakila, sino mas magaling, tanda mo, walang bagay ang mag-i-exist without our Lord Jesus Christ. There's nothing made that was made without Him. Napag-aralan natin yan, mga kapatid, doon nung dinidiscuss natin about Him being the Creator. But, let me look, tigan niyo po sa verse 31. Verse 31, nandito pa rin tayo sa John chapter 1. I want you to look at dito sa statement na to ng Bible. And I knew Him not. Okay? And I knew Him not. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin ng Bible when it says that John the Baptist doesn't know who Christ is? And I knew, si John yung nagsasalita dyan, si John the Baptist po ha. Sabi niya, and I knew Him not. Paano niyang hindi kilala, pinsan niya yun? Tama ba? Pinsan niya si Jesus Christ sa flesh. Okay? Pero bakit sinabi ng Bible, and I knew, siya mismo yun ha? Sarili niya yung words, and I knew Him na. Di ko siya kilala. Okay? Mga kapatid, part of that, parte nun ay, yes, alam niya na magpinsan sila, and I believe magkakilala din sila. Pero part of that ay yung nagsugo kasi kay John the Baptist, sabi kay John the Baptist, kung kanino mo makikita, tatahan yung Holy Spirit. Hindi pa yun nangyayari. So, not until mangyari muna na yung Espiritu mag-descend kay Jesus Christ, dun niya lang ma-identify 100%, this is the Lamb of God. This is the Son of God. Pero hanggat di pa nangyayari yon, yes, magpinsan sila. Yes, miraculous yung pagka-birth ni Jesus Christ, pero hindi niya pa masabi talaga na ito na. Dahil hindi pa rin time na i-manifest si Kristo before the nation of Israel. Okay? Now, gusto ko malaman nyo na si John the Baptist, no, siya ay ikinulong. Nakaranas din siya ng doubts. Matthew chapter 11. Nakaranas siya ng doubts in such a way na kinwestiyon niya. Tandaan nyo po, natapos na ang lahat nito. Nabautismohan niya na si Jesus Christ. Nangyari na po yung Behold the Lamb of God. Na-identify niya na si Kristo. Pero nung siya ay nasa kulungan, nakaranas siya mismo ng, kumbaga parang nasubok yung kanyang pananampalataya. Bakit mo yan nasabi, preacher? Matthew 11, verse number 2. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, Art thou he that should come? Ikaw ba yung dapat dumating? Or do we look for another? Ano ibig sabihin ng tanong ni John? Ikaw ba talaga? Ikaw ba talaga yon? Ikaw ba talaga yung Son of God? O iba? O naghihintay pa kami para sa iba?
Tandaan nyo, nangyari na in John chapter 1 dyan. Matthew 11 na tayo. Nangyari na-identify niya na nga si Kristo, that Lamb of God. Na-identify niya na po mga kapatid that this is the Son of God. Pero siya mismo, in the prison, no siya ay kinulong, nagkaroon na siya ng pangamba. Okay? At huwag niyo sisisihin si John the Baptist, tayo rin naman. Okay? Pag nahihirapan tayo, kapag may mga problema, nangangamba ka din. Lord, akala parang kini-question mo na yung God shall supply all your needs eh. Kapag namumroblema na tayo, kapag patong-patong na, sabay-sabay, lalo na, okay? Pag sabay-sabay yung mga naranasan natin, kini-question mo na, akala ko, Lord, sabi mo, you will supply all my needs. Bakit ganito? O, diba? Minsan, ganun nangyari natin. So, makaka-relate ka kay John the Baptist. Why? Ang preaching niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Tama po ba? John the Baptist is also expecting a kingdom. Ang expectation niya, mga kapatid, kaharian. At anong meron sa kaharian? Kasaganahan, kapayapaan, yun, maganda ang kaharian. Yun yung ina-expect niya. Tapos siya nasa kulungan, anong isipin niya? I'm expecting a kingdom. Then, nandito ako ngayon sa kulungan, at maya-maya konti, pupugutan na ako kasi merong baliw na gustong hingin yung ulo ko. Mababasa niyo po, talagang pinapatay si John the Baptist sa kulungan. But we could relate to him, mga kapatid. Why? Kasi kapag nakaranas tayo ng mahirap ang buhay or merong mga bagay na pinagdaraanan natin na hindi madali, we question. Tama? Bilang tao, nagki-question ka sa Diyos eh. Lord, bakit ganito? Ba't nangyari to? But look at, sinabi sa kanya ni Jesus Christ, verse 4. Jesus answered and said unto them, Go and show John again those things which ye do hear and say. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Ang inoffer ni Kristo na comfort kay John the Baptist, sabi niya dun sa dalawang disipulo na sinugo niya, syempre pumunta kay Kristo, tinanong ikaw po ba talaga yung darating o naghahanap pa po kami ng iba? Ang sabi ni Jesus Christ sa dalawang disciple, ipakita nyo to kay John, sabihin nyo kay John kung ano tong mga pangyayari na to. Ang mga bingi nakarinig, ang mga bulag nakakita, ang mga lumpo nakalakad, ang mga patay na buhay. Pakisabi mo sa kanya yan. Amen. Mga kapatid, yes, sa buhay na ito, hindi mo maranasan yan. Okay? We're not living in a time of signs, wonders, and miracles ngayon. Maring kung tayo mabulag, permanente na tayo mabulag. Kung tayo mabingi, permanente na tayo mabingi. Kung tayo malumpo, permanente na tayo malumpo. Nandyan po tayo. But kung sa atin po i-apply natin ito sa ating panahon, mga kaibigan, mga kapatid, let me tell you that when we experience doubt, kapag naranasan natin yung mga pangamba, kapag naranasan natin na parang ang hirap magtiwala sa Panginoon, always remember ano nang ginawa ng Diyos sa iyo dati. Nagkulang ba ang Diyos? Kailan ang Diyos hindi sinupply yung pangangailangan natin? Maring sabihin natin, hindi niya sinupply yung luho natin, pero sinupply niya yung pangangailangan natin. Buhay ka pa rin hanggang ngayon. Tama? Amen. So, minsan, ng problema tayo, inisip natin, wala akong bagong damit, pero pagbukas mo ng aparador nyo, ang dami, tapos ang mga salita pa ng mga ladies minsan, wala akong masuot. Pero punong-puno ang closet ba? So, minsan ganyan. Pero salamat, when John the Baptist, ganyan na-identify niya na si Kristo sa John 1, pero nung nasa kulungan siya, nagduda siya. Kaya nagduda siya. Kasi na-expect nila kingdom Now, balik tayo sa John chapter 1. Okay? Nasaan na tayo? Verse number 31. And I knew him not.
but that He should be made manifest to Israel. Okay? Pag sinabi mong manifest, kung kayo po nakikinig o sumusunod doon sa impeachment trial, palaging ganyan ang sinasabi, di ba? Mr. Speaker, o Mr. Presiding Officer, could I make manifestation? Sinasabi yung term na yun, paulit-ulit. Yung word na manifest. Okay? To manifest is to make something evident, apparent, seen, or visible. Pag sinabi mong manifestation, gusto mong makita yung isang bagay, malaman yung isang bagay, mahayag mo yung isang bagay. Luke chapter 8, verse 17. Luke chapter 8, verse 17. Ito yung sabi niya, no? Luke 8:17. For nothing is secret that shall not be made manifest. So, kahit pa paano, yung manifestation may kinalaman sa mga bagay na dating nakatago o dating hid or sikreto na ngayon iahayag na. Okay? Neither anything hid that shall not be known and come abroad. So nakita natin, ginamit niya yung term interchangeable, yung secret ginawa niyang hid, manifest made known. So, you manifest something that is previously not known or hidden. Dating nakatago, pag sinabi mong I will now make manifest or I will manifest something, dating hindi nalalaman, dating nakatago, dating sekreto, ngayon ihahayag mo na. Nandiyan pa po tayo? Now, sabi ni John the Baptist, I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Tandaan natin, our Lord Jesus Christ ay anak na ng Diyos simula pa nung siya ay nasa tiyan. Tama po ba? Never once nawala yung pagiging Son of God ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kailanman nawala, hindi kailanman naalis, hindi kailanman na hindi siya Son of God. Never nangyari yon. Kaya lang, hanggat di pa siya nagti-30 years old, hindi pa siya dapat i-manifest sa Israel. Okay? Di pa dapat siya i-make manifest sa Israel. Not until that time. May time, may due time ang Father. May due time ang prophecy. May due time ang Scripture kung kailan dapat ipakita at ipahayag si Kristo. And this is this due time. Nung si John the Baptist, nakita niya yung Spirit bumaba kay Kristo at nanatili sa Kanya, this is the Lamb of God. This is the Son of God. Okay, nakakasunod po tayo? Kaya po, sabi niya, therefore am I come baptizing with water. Napaliwanag na natin yung kahalagahan ng water baptism sa previous na mga pag-aaral po natin para sa bansang Israel. Kagaya po ng nasabi ko po noon, di po tayo against sa water baptism. Ang problema mo lang kapag kay John the Baptist ka kumopya ng water baptism. Doon ka magkakaroon ng problema. Bakit? Baptism of repentance kasi yung kay John. Okay? Baptism of repentance sa kanya. Talagang kailangan mo mag-confess ng sins habang ikaw ay binabautismo o binabautismuhan niya. Dahil inahanda niya yung bansa to become a kingdom of priests. For the kingdom of heaven is at hand. Lastly, mga kapatid, not just by seeing, not just by his source, but most especially by the Spirit. By the Spirit. So, hindi lamang na-identify o in-acknowledge ni John the Baptist si Jesus Christ na siya yung anak ng Diyos dahil nakita niya o dahil alam niya rin kung saan nagmula si Kristo, bagkos kagaya na sinasabi ko na kanina pa, sa pamamagitan ng Espiritu mismo, na-identify niya, nakilala niya, at He will make manifest who Jesus Christ truly is. Now, ano sabi dito ng Bible? Verse 32. Diyan pa po kayo? Okay? Are you there? Okay. Yung mga ilan-ilan nandiyan pa. Iba nakapagbakasyon na. Luke 1:32, sabi ng Bible, and John bare record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode
upon Him. Sinabi ba ng Bible na yung Espiritu ay isang kalapati? O sinabi ng Bible na yung Espiritu kagaya ng kalapati? Ano ang term ng Bible? Like a dove. Kaya po mga kapatid, maraming mga simbahan sa mga logo, anong nakalagay? Kalapating puti. Diyan nila yan nakuha. Kasi daw, yung nagbumaba yung Holy Spirit kay Jesus Christ, like a dove. Now, Luke 3, verse 22. Luke chapter 3, verse 22. Luke chapter 3, verse 22. Ito po yung kaparehas na account, mga kapatid, kung paanong nakita ni John the Baptist si Jesus Christ. Tingnan niyo po yung pagkakasabi dito. And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. Okay. So, hindi sinabi ng Bible na ang Holy Ghost ay naging kalapati. Ang sinabi ng Bible, ang Holy Ghost, kakatawan. Bodily. Yung shape ba? Shape. Parang yung itsura ganun. Pero hindi naman siya kalapati. Ang Holy Ghost hindi naman dove. But in a bodily shape, nung nakita ni John by seeing, nung nakita niya na bumaba kay Kristo, parang kalapati. Kaya sabi, like a dove. Now, so sa lahat ba naman ng ibon, bakit dove pa? Maraming ibon, tama? May eagle. Ba hindi like an eagle? Meron ding ravens. Merong iba-ibang ibon sa Bible. Bakit dove pa? Mga kapatid, ang dove sa Bible, kung bakit ito rin associated sa Holy Spirit, tandaan nyo si Noah, nung tapos na yung baha, o tapos na yung bagyo, nagpakawala siya ng mga ibon. Dalawa. Yung isang ibon, kalapati. Salamat. At yung isang ibon, raven. Tama ba? Naalala niyo yun, yung nagpakawala si Noah ng ibon? Yung pinakawalan niya yung uwak, bumalik ba? Di na bumalik yung uwak. Alam mo, duda ko, kaya hindi bumalik yung uwak. Sobrang dami namatay na kaluluwa nun, tama? Tao. Piyesta siya nun. Tama po ba? O hindi po, baka matakot naman yung iba, pero ini-describe ko lang, ang patay kapag patay na, diba lumulutang? Tama, diba lumulutang sa tubig kapag pag nalunod? Pag nalunod po, lumulutang eh. Imagine mo, gaano karaming tao namatay nung time ni Noah. At nung pinakawalan yung uwak, sabi niya kay Noah, bye-bye. Pero yung kalapati, kaya blessing talaga yung mga kalapati na yan. Di ba, Brother Joel? Blessing talaga yung kalapati. Yung kalapati, bumalik! Bakit? Wala pa siyang maapakan eh. At nung second time na binato ulit, bumalik, meron ng olive leaf sa kanyang beak. Nakuha niyo po? Oh, yun yung isang kagandahan sa kalapati. At the same time, sa Song of Solomon chapter 5 verse number 2, sa Song of Solomon 5 verse number 2, if you will not open, okay lang. But ginagamit din yung term na dove as a term of endearment. Ibig sabihin, kunyari may mga tawagan tayo, 'di ba? Dear, love. Ginamit din ni Solomon na my dove. Basahin niyo po, Song of Solomon 5:2. Open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled. Aba, hindi lang pala panghugas hindi lang pala sabon. Pati pala tawag doon sa kanyang iniirog at minamahal. Okay. Kaya check nyo yung mga cellphone dyan, baka may kalapate, yung pala.
Palang kalapati na yun. Okay. But, isa pa, Isaiah 59. Ito, buksan natin. Isaiah chapter 59, verse 11. Isaiah 59, verse number 11. Isaiah 59:11, we roar all like bears and mourn sore like doves. We look for judgment, but there is none, for salvation, but it is far off from us. So, makita natin na associated pala yung kalapati sa Bible sa pag-ibig. Okay? Love. Kasi sa Song of Solomon, nabasa natin, tama? And sa sorrow. Kasi dito, kalungkutan to eh. Mourn like doves. Maybe, mga kapatid, kaya din, yun yung nakita ni John the Baptist, na yung form, parang yun yung form ng Holy Spirit, kagaya na isang kalapate, nung bumaba kay Kristo. Kasi through sorrow, minahal tayo ni Kristo. Tama? Nahirapan siya. He became obedient unto even the death of the cross. At tandaan nyo, nung si Kristo ay nandun sa krus, talagang kalungkutan po yung bumabalot sa kanya. Ang prayer niya nga sa Ama, kung pwede ba na yung sorrow na ito, lumagpas na lang eh. Let this cup pass away from me, nevertheless. Not my will, but thine be done. Yun yung nangyari sa kanya. Pero wag po natin kalimutan, mga kapatid, kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Yesus. Na kahit pa mahihiwalay siya sa Ama for a brief moment, dahil siya yung naging kasalanan para sa atin, hindi niya yun, kumbaga, hindi niya inalintana yun. Hinarap niya ng matapang ang kamatayan para sa iyo at para sa akin. Amen. Diyan po tayo. So maliwanag yun ha. Hindi sinabi na naging kalapati yung Holy Spirit. Ang sinabi, kakatawan. Like a bodily shape. Like a dove. So kung ano yung form ng kalapati, parang ganun, naging ganun yung Holy Spirit. Nandiyan po tayo? Alright, now, balik tayo sa ating text, John 1. Sabi dyan, verse number 31, 32. Okay? Nakita niya yung Espiritu bumababa mula sa langit, kagaya ng isang kalapati, at nanatili ito, nag-abode ito sa kanya. Verse 33, and I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Ang mas importante, mga kapatid dyan, hindi yung itsura ng Holy Spirit. Nandiyan po tayo? Hindi yung itsura ng Holy Spirit nung pagbaba. Ang mas importante dyan, nung bumaba yung Espiritu, nanatili kay Kristo. That is what is more important on this account. Kasi yung Old Testament, magpapakita sa atin, pag pinag-aralan natin, meron namang mga tao na pinananahan ng Holy Spirit. Pero umaalis. Tama? Si Haring David nga, di ba? Kung naalala nyo, nung siya ay nagkasala, kung paano siya nananalangin sa Panginoon. Ibig sabihin, sa Old Testament, hindi iba yun. Hindi iba yung Holy Spirit pupunta sa isang tao, at dahil doon sa lakas ng Holy Spirit o sa dealing ng Holy Spirit, makakagawa siya ng mga bagay-bagay. Ang pinagkaiba ni Kristo, nung siya ay pinananahan ng Holy Spirit, hindi na umalis. It abode upon Him. Ibig sabihin, naging permanent residence. Naging permanente yung pagkapwesto. Kaya po, siya yung naging presidence. Ibig sabihin, naging halimbawa si Kristo kung paano tayo rin sa ating panahon ngayon. Salamat. Nung tayo ay pinananahan ng Holy Spirit, hindi na po umaalis ang Holy Spirit. Once na yung Holy Spirit bumaba sa atin, tinirahan tayo, permanente na. Ephesians chapter 2, verse 22. Ephesians chapter 2, verse 22. Tingnan niyo po yung term na ginamit ni Apostle Paul. In whom ye also are builded together
for an habitation of God through the Spirit. Ginawa na tayong tirahan ng Diyos. Sa pamamagitan nino? Ng Espiritu. Habitation of God through the Spirit. This is also to say, okay, tandaan niyo po ito, na kahit kasama na ni Jesus Christ yung kanyang mga disciple na nag-ministry ng 3 taon, hindi pa po nila na-receive yung Holy Ghost not until nabuhay na magmuli si Kristo. Okay? Di pa nila na-receive. Tayo, nung naniwala tayo sa gospel, na-receive mo na. At tumira na sa'yo, hindi na aalis kailanman. Sa mga disciple ni Jesus Christ, kasama nila si Kristo. Pero yung Holy Spirit, na-receive lang nila after na nabuhay na magmuli, also sa Pentecost. Doon lang yun nangyari o naganap. Now, anong sabi dito ni John? Patuloy tayo. John chapter 1, sabi niya, verse number 33, the same, sa dulo, is He, which baptizeth with the Holy Ghost. Si John the Baptist, nagbabaptize siya sa mamagitan ng tubig. Water baptism. Si Jesus Christ, ano daw ang baptism niya? With the Holy Ghost. Greater than John's water baptism is Christ's baptism with the Holy Ghost. Ngayon, magkaiba po yung baptism by the Spirit sa baptism with the Holy Ghost. Magkaiba po yung baptism by the Spirit sa baptism with the Holy Ghost. Preacher, parehas lang naman may Espiritu, parehas lang naman may Holy Ghost. Anong pinagkaiba nung dalawa na yan? Malaki ang pinagkaiba nung dalawa na yan. Okay? Dito, ang nagbabaptize, Espiritu. Dito, ang nagbabaptize, si Kristo. Magkaiba yun, ha? Okay. Yung nag-a-administer, ibig sabihin, siya yung nagbabaptize. Okay? Ang nag-a-administer dito, Spirit mismo, Holy Spirit. Dito, ang nag-a-administer, si Jesus Christ. Kay John the Baptist, ang nag-a-administer, si John. Okay? Yung water baptism ni John, sino nag-a-administer nun? Si John the Baptist. Okay? Magkakaiba yung nagbabaptize. Tatlong magkakaibang baptism. Okay? Baptism by the Spirit, Espiritu yung nagbabaptize. Baptism with the Holy Ghost, si Kristo yung nagbabaptize. Water baptism, si John the Baptist yung nagbabaptize. Preacher, ano nga ang pinagkaiba nitong dalawa? O ano naman kung si Espiritu yung nagbabaptize, ano naman kung si Kristo yung nagbabaptize? Nung si Kristo nagbabaptize, ang binabaptize niya, nagkakaroon ng Holy Ghost. Dito mga kapatid, ang baptism by the Spirit, tayo yan. Para sa atin to, ito yung para sa mga Kristiyano ngayon. First Corinthians 12:13. For by one Spirit are we all baptized into one body. Okay? Kaya po, yung baptism by the Spirit, ito yung bautismo na ginagawa ng banal na Espiritu na inilalagay ka papunta ng katawan ni Kristo. Pinapasok ka sa katawan ni Kristo. Kapag ikaw ay naniwala sa gospel, when you believe the gospel, are you saved? Have you trusted in Christ? Have you believed the gospel of Christ? Kung naniwala ka sa gospel of Christ, ito yung baptism na nangyari sa'yo. Ang ginawa sa'yo ng Espiritu, nilagay ka papunta kay Kristo. Iba yun sa sinasabi, pinag-aaralan natin dito sa Book of John. Ang sinasabi dito, baptism with the Holy Ghost. At si Kristo yung nag-a-administer ng bautismo na yan. Particularly or specifically, ginawa niya yan sa kanyang mga disciples. He baptized them with the Holy Ghost. So sana po malinaw ito, ha.
magkaiba. Hindi porket may nakita ka parehas dyan, parehas na talaga yan. No. Ang importante dyan na kaibahan, yung isa by. Yung isa with. Yung with, binaptize, binigyan ng Holy Ghost. Yung isa, binigyan ng Holy Ghost. Yung isa, yung Holy Ghost, pinasok ka kay Kristo. Okay? Magkaiba yung dalawa na yun. Baptism by the Spirit and baptism with the Holy Ghost. Kaya po, ito, aware dito si Pastor Ricky, ito yung palaging ginagamit ng mga Pentecostal. Baptism with the Holy Ghost. Kasi daw, pag nangyari ito, ito yung magtatangs ka. Ito yung parang kung ano-anong gagawin. So, ito yun eh. Nangyari kasi kila Peter to sa Acts 2. They were baptized with the Holy Ghost. And it sat upon them like parang fire, parang apoy ba? Na nasa ulunan nila. At sila'y nakapagsalita ng mga wika na di nila alam. Pero known languages yun. Ibig sabihin, Arabic, yung mga ganun. Hindi naman nila alam yung salita na yun, na nasalita nila. Dahil binigyan sila ng Holy Ghost. Ito yun. Kaya palaging kinukoto ng mga Pentecostal eh. Diba? Receive the fire. Ganun no? Receive the fire. Be baptized with fire. Be baptized with the Holy Ghost. Ganun yung sinasabi nila. Pero ang baptism natin sa ating panahon ngayon, unang-una, pag ikaw ay naligtas, nangyari na sa'yo to. Okay? Pag ikaw ay na-save, baptism by the Spirit already happened. You are in Christ. Nilagay ka papunta kay Kristo Jesus. So lastly, mga kapatid, sa verse number 34, John chapter 1, verse number 34. And I saw and bear record that this is the Son of God. John bear record that Jesus Christ is the Son of God pagkatapos niyang makita na yung Holy Spirit o Holy Ghost bumaba kay Kristo. Nakilala o inacknowledge ni Juan si Kristo yung kanyang totoong pagkakakilanlan, His truest nature, na hindi lamang tao o propeta ang ating Panginoong Yesus. Siya ay indeed one with the Father, equal with the Godhead, so to speak. That He is indeed, na ito mismo ay Diyos na nahayag sa laman. Ito yung sinabi ko sa inyo nung simula kung bakit pinapako si Kristo. John 10, verse 33. John chapter 10, verse number 33. John 10:33, the Bible says, the Jews answered him, saying, for a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou, being a man, makest thyself God. Kuha nyo? Kuha natin? Kaya gusto nilang eliminate si Kristo eh. Bakit? Ang understanding nila, tama na yung understanding nila, nare-reject lang nila. Naririnig na nila, alam na nila, yung mga pinagsasabi ni Kristo, ang ibig sabihin, siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. Kaya lang, babatuhin ka namin. O bakit naman? Ginagawa mong Diyos ang sarili mo, tao ka lang. Diba? Kaya hindi nila matanggap kung sino si Kristo. They could not accept that this Jesus Christ is indeed the Son of God. Pero salamat mga kapatid, we have John the Baptist who manifests Jesus Christ before the nation of Israel. Hey! This is the Lamb of God. Hey! This is the Son of God. Ito nga ang anak ng Diyos. Truly mga kapatid, yung ministry ni John precedes that of Christ. Ibig sabihin, nauna kaysa kay Kristo para ihayag siya before the nation of Israel. Ang tanong sa atin sa pagtatapos, di ba tayo convinced? Are ye not convinced of the same declaration? Are ye now? Ang tanong, ngayon ba naniniwala ka na o kumbinsido ka na kung sino si Kristo Jesus? I hope lahat po tayong nandirito convinced na anak ng Diyos mismo si Kristo. At kung tayo ay kumbinsido, I hope magtiwala ka na sa Kanya. At nagtitiwala ka sa Kanya.
Na hindi lamang siya nabuhay sa history, parang basta lang nabuhay siya, kundi siya talaga ay Diyos. At haharap tayo isang araw sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Father, salamat this opportunity, this day na meron po kami. Salamat sa salita mo na napahayag ngayong umaga. Salamat dahil ikaw po ang anak ng Diyos. At salamat sa mga pag-aaral namin sa Book of John, sa aming pag-usad. Next week, meron po kaming parang new chapter na, kahit di pa kami nakaalis sa chapter 1. Pero tatalong kami, Panginoon, mula doon sa witness ni John, patungo na sa iyong ministry, patungo na sa mga disciples mo. At nawa, sa patuloy namin pag-aaral, mas lalo po kami bigyan ng understanding, karunungan pagdating sa iyong salita, para makalakad kami ng tama, makilala ka namin ng lubos. At dalahin ko po sa mga hindi pa po nagtitiwala sa inyo, wala pa pong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Nawa, Panginoon, sila po ay magtiwala na kay Kristo, na siya po ay anak ng Diyos at dumating siya para iligtas kami, bayaran ang aming mga kasalanan. Sa po lahat ng pasalamat this morning, Christ name we pray. Amen and amen.